Isang mapagpalang gabi at maligayang pagbati mula sa Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated. Binabati ang lahat, saan mang panig ng bansa kayo naroroon, anumang lahi, lipi, wika, samahan o sikta ng pananampalataya tayo mayroon. Inanyayahan ang lahat upang pakinggan at tunhayan ang minsang pagkakataon ng nag-iisang programa na bihira lang masumpungan at madinig dahil sa nababalot ito ng mga misteryosong kwento ang nilalaman pagkat napakalalim ang hiwagang napaloob dito. Sang-ayon po sa sulat ni Propeta Isaias 48:6-8, ganito po ang nakasaad. Lahat ng pahayag ko ay pawang natupad. Inyo nang kilalanin ang katotohanan nito. Ngayon may ihahayag akong bago, mga bagay na hindi ko inihayag noon. Ngayon ko pa lamang ito gagawin. Wala pang pangyayaring katulad nito noon para hindi nyo masabing, ito'y alam na ninyo. Alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan sapagkat lagi na lamang kayong naghimagsik. Kaya tungkol dito, wala kayong alam. Kahit kapirasong balitay, walang natatanggap. Tunhayan natin, mga giliw kong tagapakinig, lahat ng mananampalatayang Pilipino, ang sulat ni Propeta Isaias at ating tunhayan ang totoong kabanata. Sang-ayon sa Isaias 18:3, ganito, ngunit bago ko muna ito babasahin, ang oras natin ay -15 para alas 9 ng gabi, pitsa 17 ng Marso 2025. Ganito po ang nakasaad sa sulat ni Isaias 18:3. Makinig kayong lahat na mga nanirahan sa daigdig. Abangan ninyo ang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng bundok. Hintay ninyo ang tunog ng trompeta. Malalim po ang nais ipahiwatig sa atin ng sulat ni Propeta Isaias na ina-address sa buong daigdig sa lahat ng tao. Naaabangan ang isang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng mundo. Samantalang lahat naman ng bansa ay mayroon naman pong watawat. Ano ba itong watawat na binabanggit dito? At bakit sa ibabaw ng mundok ito itataas? Gaano ba kahalaga ang watawat na ito? At bakit mayroong kasunod ditong hintay ninyo ang tunog ng trompeta? Ito po ba'y trompeta na literal, yung instrumento na ginagamit sa musika? Hindi po. Matapos itataas ang watawat, mayroong kasunod ang pagbabalita tungkol sa Diyos. Tunhayan natin dahil ipapaliwanag natin sa gabing ito, mga giliw kong tagapakinig. Ang isang watawat, logo ng samahan ng Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated, kung ano ang nilalaman ng kabuuang kahulugan sa mga nakasaad dito sa disenyo ng ating logo. Ano ba ang kahulugan na napaloob sa logo ng Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated? Umpisahan po natin sa Far East. Alam naman natin na itong ating bansa ay Far East. Katunayan, mayroon tayo ditong Far East University, Far East Bank. Pero saan ba natin ito mababasa? Para natin mapatunayan na bakit natin naisulat o nailagay sa titulo ang Far East. Ito ba'y mayroon tayong makikita at mababasa? Tunhayan natin sa sulat ni Propeta Isaias 13:5. Ganito po ang nakasaad. Dumarating sila buhat sa malayong lupain, buhat sa dulo ng daigdig. Dumarating na si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puot. Atin pong nababasa at malinaw naman, mga kapatid, mababasa niyo sa ating screen, na buhat sa malayong lupain,
buhat sa dulo ng daigdig. So far east po ang nais ipabatid. Doon nanggagaling o dumarating si Yahweh upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puot. Kaya lang po napupuot ang ating amang Yahweh. Pero doon siya nagmula, doon siya nanggaling. Ano pa ang katibayan sa far east o dulo ng daigdig? Mababasa natin sa sulat din ni Propeta Isaias 41:9. Sundan po natin, mga giliw kong tagapakinig. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinasabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi itinakwil. Ito pong salita ni Propeta Isaias may pinatutungkulan na may kinuha sa dulo ng daigdig, doon sa pinakamalayong sulok nito. Diba, far east, pinakamalayo. Mayroon pa bang malayo sa far? Dulo ng daigdig, mayroon pa ba? Sinasabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Tao po itong pinili. Dito sa dulo ng silangan o dito sa dulo ng daigdig, sa malayong sulok nito. Kasabay na si Yahweh dito din nanggagaling. Yung kanyang pinili dito rin, hindi itinakwil, pinili. Sang-ayon po dyan sa kasunod ng ating logo ay Mount Zion. Saan po natin makikita? Nasa dulo ng daigdig. Nandoon yung Mount Zion. Mababasa po natin sa mga awit 132:13-14. Ganito po ang nakasaad. Pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghari ko'y magmumula roon. Maliwanag, mga kapatid, bagamat ang Diyos na nag-isa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Kanya ang buong daigdig, pero mayroon siyang specific na lugar na piniling tahanan at sinasabi niya, lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghari ko'y magmula roon. So ibig sabihin, hindi pa naghari ang ating Panginoon. Ngunit sinasabi niya, doon magmumula ang kanyang paghari. At doon siya titira panghabang panahon. Di po ba, mga kapatid, na napakaliwanag na ngayon lang natin napapakinggan ang panukala ng Diyos na nababanggit dito sa Sion. Karagdagan pa nito, mabasa po natin sa sulat ni Propeta Juan sa pahayag 14:1 na ganito po ang nakasaad. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang 144,000 katao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Maliwanag, mga kapatid, na itong kordero, ito yung templo ng Diyos. Buhay siya sapagkat yan, nakatayo siya. Saan nakatayo? Bundok ng Sion. Kaya pala Mount Zion, mga kapatid, ang sinasabi na nasa dulong silangan. At nagkaroon ito ng katuparan ang mga hula na ito sa panahong ito na nakaabot sa inyong pandinig at isinangyaw sa munting kawan ang Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated. Karagdagan pa po, nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Sila lang po ang nakakaalam sa pangalan ng Diyos sa panahong ito at ng kordero. Yung bilang o yung figures na nakasulat na ating mababasa sa screen, yung 144,000 katao. Maliwanag, mga kapatid. Ano naman itong 12 tribes? Yun bang mga taong yun, yung 144,000? Mga taga 12 tribes ba yun? Mababasa natin, mga kapatid, itong 12 tribes o 12 lipi. Ayon sa sulat ni Pablo sa Roman 9:4, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Maliwanag, mga kapatid, na ang mga Israelita ang binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Paano na lang yung hindi Israelita, mga kapatid? Kayo na po ang mag-isip. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian
doon nagpakita, mga kapatid kong minamahal, ang kordero ng Diyos, ang kaluwalhatian, ang katawang ginagamit ng Diyos. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila ibinigay ang kautusan, sapagkat ang Diyos sa kanila lang nakipagtipan. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Maliwanag, mga kapatid, na ang tunay na pagsamba, doon pumunta tayo sa mga Israelita, kung mayroon kayong alam. Doon sa 12 lipi, sila lang nakaalam kung ano yung araw ang tunay na pagsamba at ang mga pangako ng Diyos. Matuturuan kayo nito sapagkat napakaliwanag na sa tekstong ito na sila lang ang magkakaroon nito sapagkat ito ang sulat ng mga apostol at mga propeta na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan nila at magaganap sa panahon ito. Ano naman anong karugtong ng 12 tribes? Mapapatunayan pa po natin na sila yung binabanggit sa Exodo 31:13 na ganito po ang nakasaad. Sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan. Maliwanag, mga kapatid ko, na kung ikaw ay salinlahi ng Israelita, siguradong nagsisimba ka sa araw na inilaan ng Diyos bilang palatandaan sa inyo. Ngunit marami tayong mga kababayan na hindi nga nagpakita ng pagsamba o paggalang sa ating Ama. Paano? Paano natin masasabi na sila ay kabilang sa pagharian ng Diyos? Hanapin natin at unawain natin na ang mga Israelita lamang ang binigyan ng karapatan ng Diyos at tinuruan sa araw ng pamamahinga, yung tunay, sapagkat ito ang palatandaan sa Diyos at saka sa mga salinlahi na tayo ay kanyang pinili bilang maging bayan. Diba, mga kapatid, napakalinaw na harinawa kung tayo man sa ngayon ay hindi tayo gaanong nagsasamba sa araw ng pamamahinga. Alamin natin kung ano ba talaga ang araw ng pamamahinga at hanapin natin ang taong magabay sa atin upang tayo ay malayo sa kapahamakan at magsilbing gabay sa atin na mapapunta tayo sa daan na itinakda ng Diyos para sa kanyang bayan. Ano naman itong kasunod ng 12 tribes, itong worldwide, saan natin makikita at saan naman natin mababasa na ito nga'y nasa Biblia. Sang-ayon po sa Santiago 1:1. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Ipinapaabot ko ang pagbati sa 12 lipi ng hinirang ng Diyos. Nasa iba't ibang bansa po ito ngayon. Kaya ito ang dahilan kung bakit inisairi itong ating salita. Inasa himpapawid upang marating at makarinig ang 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang panig ng daigdig o ng bansa. Kaya pakinggan, unawain, baka kayo ang isa sa hinirang ng Diyos na hinahanap niya sa panahon ito. Ano naman itong ministry, ang kasunod ng worldwide? Saan naman natin mababasa ang ministry? So nagkasunod-sunod na po ang kapaliwanagan ng ating tema, ang ating lugo, ang ating watawat. Sang-ayon po dito sa Mateo 24:14, ito po ang salitang ipinaabot ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa tagasunod. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So ipinapangaral namin sa himpapawid, mga giliw kong tagapakinig, sapagkat ang munting kawan na ito wala mang kakayanan upang puntahan kayo sa inyong mga bayan-bayan. Kaya sa pamagitan ng pagsasangyaw sa himpapawid, makarating sa inyo
ang magandang balita ng Diyos na siya ay malapit ng maghari at ipinarating sa inyo upang marinig na ninyo. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So may hangganan ang panukala ng Diyos. Kaya ang lahat ay inanyayahan. Bago dumating ang hangganan, harinawa tayo'y makapag-isip-isip at ating maunawaan at hanapin natin ang tunay na daan ng katotohanan na siyang magtataglay ng kaligtasan. Ano naman itong kasunod na nakasulat sa ating logo? Tingnan po natin mga kapatid, ang araw, napakalaking araw sa ating logo na sa gitna, na sinasabi po ni Propeta Isaias sa 61, "Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh." Sa mga tuwid, mga kapatid, hinahalin tulad ang ating araw sa Diyos na makapangyarihan na siyang nagliliwanag ng kaluwalhatian niya sa lahat ng may buhay. Especially dito sa Jerusalem. Na ang Jerusalem na ito, mga kapatid, hindi ito nung una. Wala namang mga salinlahi roon. Nasira na ang unang Jerusalem. Ang binabanggit po dito ni Propeta Isaias, yung bagong Jerusalem. Na kung alam natin ang bagong Jerusalem, yun din po ang Munting Kawan. Yun din po ang Mount Zion. Kaya maliwanag na sila lang ang pinagkalooban ng Diyos ng kanyang mga pangako. Ano pa ang kasunod? Sa araw, makikita po natin dito sa ating logo ang korona, ang sinag ng araw, at ang mga bituing nakapaligid. Ano naman ang ibig sabihin nito? Na ito'y nakalagay man sa logo. Dito po natin mababasa na ang rayos ng araw, bituin at ang korona. Dito sa Mateo 19:28, ganito po ang nakasaad. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel." Naukuha po ba natin na itong anak ng taong maghari, ito yung Kristong ipadala ng Diyos? Kaya kung hari siya, may korona. Kaya mayroon tayong crown dyan na nakita natin sa ating logo. Itong 12 trono, uupo sa 12 trono, sino naman po ito? Ito yung mga bituin na nakapaligid po sa ating logo, na sila noon ang 12 apostolis. Ngunit hindi man natutupad ang sinabi ni Jesus sa kanila, ngayon ito matutupad. So buhay na ang mga espiritu ng mga apostol na pinangakuan ni Kristo noon. Kasi kasalukuyan ng tinitipon ang 12 lipi ng Israel. Sino naman itong 12 lipi ng Israel? Ito yung mga Israelita na nakasimbolo sa 12 rayos ng araw. Sana mga kapatid, itong malalim na kahulugan na sinasabi ni Jesus, ito yung nais ipabatid na magkasama ang araw, ang bituin at ang korona, at yan nakalagay sa teksto ng Biblia. At yan ang ibig pahiwatig. Kaya nakita natin sa disenyo ng ating logo. Ano naman itong kalapati na sa gitna ng araw na ating nakikita? Batid po natin mga kapatid ko, na noong si Jesus ay nabinyagan ni Juan sa tubig Jordan. Ganito po ang nangyayari. Sulat sa Lucas 3:22. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Sa madaling salita, mga kapatid, bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Ano ba ang karakteristik ng kalapati? Ng Espiritu hindi man makita at ang kalapati ang nakikita bilang simbolo. Sa makatuwid, sabi ng iba,
mababa ang kalooban ng kalapati. Ngunit may isang karakteristik na hindi natin na ipaliwanag. Ang kalapati, kapag siya'y dumapo sa isang dapuan at nakita niyang namatay na, lilipat ito ng ibang dapuan na buhay para makita niya ang dinadapuan niya ay buhay at makapagbigay sa kanya. At noong ang kalapati ay dumaong na sa balikat ni Jesus, nagsalita ang isang tinig mula sa langit at narinig niya, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Hindi po nagsalita ang tinig ng Diyos sa kalawakan, kundi sa templo na pinapasukan ng Espiritu Santo na siyang dinapuan ng kalapati, sapagkat ang tirahan ng Diyos ay ang tao na siyang templo ng Espiritu Santo. Noong dumapo na ang kalapati sa katauhan ni Jesus, doon nagsalita ang katawan ni Jesus bilang templo ng Diyos sa panahong yun, at narinig ng kanyang mga apostolis na sinasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak," pinatutungkol kay Jesus na siyang dinapuan ng kalapati, pagkat nung panahong yun, siya ang legit na naging templo ng Diyos. Kaya ang salita ay nagmula sa kanyang katauhan nung panahon na ang Espiritu Santo ay dumapo na sa kanya. Kaya yang dab ating napatunayan, at marahil ngayon lang nadagdagan ang inyong kaalaman sa ganitong pinakita ng Diyos. Ang dab na noon pa ay simbolo ng Espiritu Santo. Ang kasunod, ito pong tangan-tangan ng kalapati, isang nakabalunbon na papel. Anong ibig sabihin? Yon po ay kasulatan, sapagkat ang Biblia noon ay hindi pa man na-compile, kaya nakabalunbon siya na papel. At sang-ayon sa pahayag 11:9, ganito po ang nakasaad, "At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo." Ibig pong sabihin, noong ang templo ng Diyos ay nabuksan sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, binuksan ngayon ang kaban ng tipan o ang nakabalunbon na kasulatan. Yun po ay ipinaliwanag. Kaya aming isinahempapawid at narinig nyo ngayon. Malamang pagkatapos po, itong sinasabing gumuhit ang kidlat, mabilis kayong mag-isip, mabilis kayo ngayong makadesisyon. Magkagulo ang marami. Bakit? Ngayon lang ninyo narinig ang katotohanan. Kukulog, magkaroon ng bulong-bulungan, magkaroon ng ingay, at yayanig ang pananampalataya ng bawat mananampalataya. Lalamig tulad ng yelo. Itong lindol, guguho, lalakas, uuga ang pananampalataya. At umulan ng yelo, ibig sabihin, nang maumuga ng pananampalataya ng bawat isa matapos mapakinggan ang isa sampapawid nating ito, ay nanlalamig ang paniniwala ng mga tao. Yan po ang nais ipabatid ng kasulatan. Dito po sa gawing tagiliran ng kalapati, makikita natin ang teksto na Juan 16:7-9. Ang nakasulat ganito, mga giliw kong tagapakinig, "Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako alis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo." Atin munang bigyang kapaliwanagan itong 7 mga giliw kong tagapakinig. Nakakabuti sa lahat ng mananampalataya ang pag-alis ng Kristong pinaniwalaan, sapagkat kung hindi siya aalis, hindi paparito ang tagapagtanggol. Ngunit kung wala na siya, isusugo niya sa atin ang tagapagtanggol. Maliwanag, mga kapatid, na hindi na yung anak ng Diyos o yung Kristong Jesus ang nais ipabatid dyan. Yung Kristong anak, kundi may susuguin siya na ang titulo
ay Espiritu Santo o tagapagtanggol, yung Espiritu Santo ng katotohanang isusugo. Nakakabuti. Ano naman ang kabutihang sasabihin nung patnubay o tagapagtanggol? Sa 8 ganito po ang nakasaad. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan. So ito pa lang ating mga nagagawa na ang buong akala ng mga tao, kaya sabihin lang wala silang kasalanan, aba, ang magsasabi pala nito mga kapatid, ang tagapagtanggol. Kaya human na tayo. Baka isa-isahin na tayong ipaliwanag sa atin ang kasalanan sapagkat siya yung magsasabi, magpakilala kung anong kasalanan ng taga-sanlibutan. Tungkol sa pagiging matuwid, makikita na natin mga kapatid, ano bang dapat natin gagawin para maging matuwid tayo sa paningin ng Diyos? Siya ang magsasabi. At tungkol sa paghatol ng Diyos, 3 po ang ipapaliwanag ng tagapagtanggol na siyang isusugo ni Kristo sa panahong ito sapagkat umalis naman siya at ito ang gagawin ng anghel na kanyang isusugo para sa sanlibutan. Sa 9 po, ganito ang nakasaad. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Napakaliwanag, mga kapatid. Nasabihin man natin na tayo ay nanampalataya sa isang Diyos, ngunit ang katotohanan, mga kapatid, ang salitang to, hindi pala nananalig. Kaya may salita sa Biblia na hanggang bibig lang ang pagkakilala nyo sa Kanya. Ngunit sa iyong puso ay malayo siya sa inyo. Sana mga kapatid, ating natutunan, ating naramdaman ang nais ipabatid sa sulat na ito na ngayon lang natin narinig ang mga kahulugan at ang tamis ng dapat nating makamtan kung ito'y ating matatagpuan. Sa kabila namang gilid sa ating kalapati, ay mayroon namang teksto na ating mababasa bilang patunay na hindi po marami ang magsasabi o ang magtuturo ng nais ng Diyos. Kasi kung marami, yun nga po, magkakagulo. Namimili tuloy ang tao kung saan sila. Sino ba ang tama? Bakit sinasabing sila yung nagsasabing sila yung totoo at nagdala ng tamang kaligtasan, totoong kaligtasan? Pakinggan natin po ang sulat sa 2 Pedro 1:20-21. Ganito po ang nakasaad. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayanan. So wala po palang makapagpaliwanag. Bakit naglaganap ang dami na puro nagpapaliwanag? Sa 21, pakinggan po natin. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So hindi po pala ganun kadali na tayo ay magtatayo ng grupo at sasabihin natin ito yung salita ng Diyos. Mayroon palang batayan tulad nitong ating binasa ngayon na yung totoong inutusan lang, yung Espiritu Santo lang na siyang magpapakita at magpapaliwanag sapagkat ang kanyang sasabihin ay hindi sariling kalooban, kundi nagmula sa Diyos, gaya ng mga propetang binabanggit. Harinawa na intindihan natin, mga kapatid, ang ating teksto na ito, na wala tayong kinikilingan. Totoo lang po ang ipinaabot sa inyo. Sana'y maunawaan natin. Ano pa ang kasunod? Mababasa po natin sa itaas ng ating logo, sa itaas ng araw at ibaba. Nasabi po dyan, it has been written and it shall be done. English pong pagkasabi, pero kung ating tatagalogin, kung anong nakasulat ang siyang magaganap ay nakasulat na. So atin pong tunhayan, ano ba yung nakasulat? Baka lumagpas naman tayo at magkasala tuloy tayo kung hindi natin ito masundan. Basahin natin, mga kapatid, at unawain upang tayo mismo ang tatayo at magpapasya kung yun bang ating kinabibilangang pananampalataya ay legit at nakasunod sa sinasabi sa kautusan. Mateo 5:18-19. Ganito po ang sinasabi. Tandaan ninyo, maglaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan
ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yun ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Tayong mga sumusunod, tayong nakikinig, tayong nasa iba't ibang panig ng pananampalataya, alamin natin kung yun bang ating kinatatayuan ay nagturo ng buong katotohanan. Kung hindi nagtuturo ng sang-ayon sa kautusan, ay ito sila ang binabanggit na mababa sa kaharian ng langit. Kung ang nagtuturo ay mababa sa kaharian ng langit, kung tayo'y napapabilang doon sa nagtuturo ng ganito, ay ano ang tingin ng Diyos sa atin? Na yun ngang nagtuturo ng ganong bagay ay mababa sa kaharian ng langit, lalo na tayong tagasunod. Kaya ating alamin, ating tuklasin, at doon tayo sumama sa nagtuturo ng buong katotohanan. Swerte tayo kung dito tayo sa ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin yun ay maging dakila sa kaharian ng langit. Dakila tayo, mga kapatid. Kung ang lahat ng kautusan ay itinuro sa atin ng leader, pero bihira po, walang sigurong leader na nagtuturo ng buong kautusan. Ang pagkakaalam ko po, kayo, nandyan na kayo sa inyong kinaroonan. Unang-una, alamin po natin, ano ba ang araw na ng pagpapahinga? Yan po, unang-una. Pangalawa, marami po, marami. Isa lang yan sa katanungan, na kung hindi natin nabatid ang tamang araw, nagbawas na tayo sa kautusan. Di ba? Kung halimbawa may mga alituntunin na hindi natin nagawa na nakasulat sa kautusan, nagbawas na tayo sa kautusan. Sumababa na tayo. So, alamin natin, kailangan walang maalis at hindi madagdagan sapagkat ang sinumang mag-alis at magdagdagan ay mayroong kaparusahan. Di po ba? So, harinawa mga kapatid, ay maintindihan natin ang nakasulat sa ating logo na napakahirap din pala. Kaya kailangan ang pag-unawa at timbang-timbangin natin upang hindi tayo maligaw. At sang-ayon pa po rito sa ibaba, nakikita naman natin sa ating logo, may nakasulat po o may nakadrawing na isang mapa. Kung titingnan natin, nakahigang kunti, pero mapa po ng Pilipinas. Bakit mapa ng Pilipinas? Kasi ang dulong silangan o malayong sulok nito ay Pilipinas man. Pero tunhayan natin, bakit Pilipinas? Ito bang Pilipinas nakasulat din sa Biblia? Tunhayan natin. Ito po ang nakalagay. Hindi po mababasa natin na bansang Pilipinas. Ngunit, kung ating unawain, ating saliksikin, ito po, pakinggan natin ang sulat din ni Propeta Isaias. Propeta Isaias 24:15, bago natin tunhayan ang mapa ng Pilipinas. Ganito po ang nakasaad. Pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. Pakinggan po natin. Pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh. Naalaman natin na si Yahweh nagpakilala doon sa salinglahi ng Israel. At ang Israel nandoon po sa Middle East. Bakit dito sa silangan pupurihin? At ang pinakamaganda pa po rito, sa baybayin ng dagat. Di ba? Ang Pilipinas po, napakaraming pulo. At katunayan na maraming pulo ang Pilipinas, mayroon itong 7,107 island and islets ang nakarehistro at nasorbe noong araw. Ngayon, maaring nadagdagan kasi may ginawa mang mga artificial. Pero alam natin na napakaraming pulo at tiyak na bawat pulo may baybayin ng dagat. Di po ba? Balikan natin ang ating mapa ng Pilipinas. Ayan po ang ating world map. Makikita natin dyan na sa dulong silangan, wala ka ng bansang makikita, puro na karagatan. Yan ang Pilipinas, yung may bilog. Bukod dyan, wala nang iba. Di po ba? Kung titingnan natin ang world map, dulo, pinakamalayong sulok, di po ba? Na ibig sabihin,
hindi nagkamali, kundi nagsasabi ng buong katotohanan ang muntingkawan at ipinahayag sa atin sa gabing ito ang katibayan at katotohanan na itong bansang ito ang nakalaan sa ating Amang Yahweh at maraming patutuo dyan. Kayo na po ang mag-isip at magdesisyon at hanapin ninyo ang landas ng kabanalan. Ano naman itong incorporated, mga kapatid? Yung INC, hindi po yan Iglesia ni Cristo. Incorporated po yan. Yan po ang patutuo sa isang legit na samahan na hindi kaaprubahan ng sangay ng gobyerno sa SEC. Ayan, mababasa po natin. Kung hindi ka rehistrado, hindi ka bibigyan ng INC. Ayan po, narehistro ang Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated noong 2019 at nandyan po ang number 112324. Makikita, mababasa na yan ay legit. Maliwanag po at yan ang kahulugan ng ating logo, mga giliw kung tagapakinig. Lahat ng sumusubaybay, lahat ng sumusunod, shout out sa inyo. Isa-shout out natin ang ating mga kapatid, saan man sila naroon. Nandyan pala ang ating kapatid na nagpaabot. Ito si Bellflower, no? Purihin si Yahweh. Nandito si Pinita, nandito si Chudi. Marami pong mga kapatid na nagsubaybay sa atin sa gabing ito sa pamagitan ng tunog ng ating trumpeta na sinasabi ni Propeta Isaias. Ayan, shout out sa lahat ng mananampalatayang Pilipino na nakikinig sa gabing ito. Maraming salamat at mabuhay po kayo dahil sa inyong pakikinig. Malalaman natin at matuklasan natin ang buod na katotohanan. Ito ang Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated na nakabase sa Eastern Leyte, Philippines. Thank you at magandang gabi sa lahat. Nabubulol. May nabubulol. Dapat may tubig ka agad pagkuhan. Kaya alam na nyo natutuyo. Hindi alangan matatayo ako rito. Wala na. Kanina pag medyo sumilaok na,